tayo sa series natin ng pag-aaral ng the VBM Statement of Faith. Kaya nga mahalagang present tayo para maintindihan natin kung ano ang ating sinasampalatayanan at pinaninindigan. Medyo maraming verses na ating binasa kanina. Hayaan niyo naman kung basahin ko po muli ang ating passages of Scripture. This time naman po sa Tagalog. So, ganito po ang sinasabi sa Psalm 12, verse 6. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa horno sa lupa na makapitong dinalisay. Sa 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsasansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Tapos sa 2 Peter 1:19-21, at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Nagaya ng isang larawang, sa isang larawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos, na udyok ng Espiritu Santo. So ito po ang salita ng Diyos, purihin ang ating Panginoon. Sabi nila kasi may mga nakalimutan daw pag-pray kanina. So, sama natin yung mamaya. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatang The Bible is inspired and inerrant. The Bible is inspired and inerrant. Kapag sinabi po natin na the Bible is inspired, ano po ang pumapasok sa ating isipan? Katulad po ba nito ang mga tula at mga fiction books na kapag binasa po natin, it inspires us or it inspires in us a feeling of joy and happiness or hope and determination? Ganun po ba ang ibig sabihin ng inspiration? Last year po, nagpagawa yung lola ni na Julia, sa kanya actually, tapos tinulungan ko, ng isang large size na painting. Siguro nakita nyo na po sa Facebook. Mga 90 centimeters plus yung taas nito. At first time po namin na gumawa ng ganitong kalaking painting para ilagay daw sa church stairway nila. Siyempre, maraming naging corrections kami ni Julia, maraming naging discussions and all. At inabot kami ng lagpas 1 year, mga 15 months. Sa ikalimang buwan, nag-follow up sa akin yung lola nila, na nanay ko rin. Tinanong ako, kumusta na yung painting? Sabi ko, ongoing ang colors, medyo matagal, kasi naghahanap ng inspiration ng bata para makapag-focus. Pag ginamit natin ang salitang inspiration, ganito ba ang ibig sabihin sa Bible? Ng salitang inspiration. Ganito ba ang pakahulugan? Na mayroong feeling of enthusiasm or creativity ng artist or ng author ng libro? Ganun ba ang ibig sabihin ng the Bible is inspired? Nais po nating pag-aralan ito dahil hindi naman Christianity lang ang may holy writings. Hindi lang Christianity ang may holy book. Ang ibang relihiyon at mga kulto ay meron din kanilang mga aklat. And so may problema tayo kasi ano ba ang susundin natin? Bagamat walang aklat ang ating kultura,
meron din itong pinapalaganap na pamantayan. So, alin ang pamantayan na susundin natin sa ating buhay? Sa Islam, meron silang tinatawag na Quran. Sa mga Hindus, meron silang Bhagavad Gita, Upanishad, at saka Veda. Pag tinignan naman natin ang mga Mormon, meron po silang The Book of Mormon. Ang mga Jehovah's Witnesses, may sarili silang translation ng Bible. Ang mga Roman Catholics, may dinagdag na 14 na aklat sa Old Testament. At tinatawag nila itong Apocrypha. At the end of the day, kailangan po nating maintindihan at kailangan po nating sagutin. Ano ba ang pinagkaiba ng Bible sa mga aklat sa ibang relihiyon at mga kulto? At alin ba ang dapat kong sundin? Alin ba ang totoo? Para maintindihan natin ang pinagkaiba ng Bible sa ibang mga aklat, kailangan po nating maintindihan ang biblical po na pagkakagamit ng salitang inspiration. And consequently, dahil pinag-aaralan din natin ang ibig sabihin ng inspiration, kailangan din natin pag-aralan kung ano yung hindi tama. May mga nag-iisip po na ang salitang ginamit na inspiration sa Bible ay katumbas po ng dictation. Na ang nasa isipan nila, binubulungan ng Diyos daw yung mga manunulat. At habang binubulungan niya sila, sinusulat nila ang bawat verse, ang bawat salita na sinasabi sa kanila. Sa makatuwid, ang personality at writing style ng manunulat ay hindi makikita doon. Ang makikita nating personality at writing style ay yung personality and writing style ng bumubulong sa kanila. Walang pakialam ngayon kung ano ang personality or ang mental or psychological condition ng manunulat. Ganun ang tingin ng iba sa inspiration. Binubulungan or dictation. Ganyan po ang kwento ng Quran. Sabi po nila, binulungan daw ni Gabriel si Prophet Muhammad for 23 years. Ang nangyari sa kanila, may pinahayag si Allah, tapos ang nangyari, ang bawat verse sa Quran ay dinictate kay Muhammad for 23 years. 23 years daw niyang sinulat ang Quran. Ngayon, ganito ang problema. Kung ganito ang pagkakaintindi natin sa inspiration of the scriptures, kung mechanical dictation pala ito, wala itong pinagkaiba ngayon sa Quran. Same standards. Ganyan ba ang ibig sabihin ng Diyos sa inspiration or doon sa binasa sa Tagalog, kinasihan ng Diyos? May mga nagsasabi naman na hindi raw lahat ng bagay na nakasulat sa Bible ay inspired. Hindi raw lahat ay words of God. May words of men din daw, may words din daw ni Satanas. Inspired lang daw ang Bible only in what it says about matters of faith and practice. So generally, ang Bible ay inspired daw, pero ang inspiration nito ay in varying degrees in its parts. May kilala akong local pastor na mamaya ipapakita ko po. Matunog po siya sa social media ngayon. Makikita mo siya sa Reels. At dati, nung hindi pa masyadong pumuputok ang social media, matunog siya, kilala siya sa radyo. At ganito ang tinuturo niya. Hindi raw lahat ng Bible ay Word of God.
sapagkat may salita daw ng Diyos dyan, may salita ng tao, may salita ng kaaway, at so on and so forth. Sa New Testament po, ang salitang inspired ay nakareserba lamang po sa salita ng Diyos. Hindi ito para sa tao, hindi ito para sa hayop, kundi sa salita lang ng Diyos. Tanging ang salita lang ng Diyos ang inspired by God. Sabi sa ating binasa kanina, all Scripture is inspired by God. Itong salitang inspired ay may close connection po sa salitang revelation. At ito ang yun yung pinag-aralan natin last week. The Bible is God's written revelation of Himself to man. And so, pag pinag-aralan natin ang revelation, laging pag-aaralan ang inspiration. Or pag pinag-aralan ng inspiration, hindi pwedeng hindi pag-aralan ang revelation ng Diyos. Sa ating pag-aaral ngayon, panalangin ko po na makilala po natin na ang Panginoon ay Diyos na katotohanan. At kinasihan niya ang kanyang salita para sa ating ikalalago sa pananampalataya. Nawa tumimo at mag-ugat ang kanyang salita sa ating mga puso para makatugon po tayo ng may pagpapakumbaba at paninindigan ng pananampalataya sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, para sa kalwalhatian po ng ating dakilang Diyos. Last week po, brief review lang, tinanong po natin what is our final authority for knowing the truth. What is our final or ultimate authority for knowing the truth? It is the Bible, yun yung sagot. What is the Bible now? Nung sagutin natin ang tanong na yan, we had 2 points. The Bible is the Word of God, sapagkat nagmula po ang bawat salita at konsepto sa bibig ng Diyos, and therefore it is divine in origin. At pangalawa, the Bible is His written revelation to man, yung tinatawag natin na revelation or pagpapahayag ng Diyos, sapagkat lahat ng nasusulat ay tinuro ng Espiritu ng Diyos, and therefore tinuturing natin na ang Bible ay katotohanan ng espiritual. Sa mga tuwid, ang banal na kasulatan ay hindi basta gawa-gawa lang ng tao o produkto ng simbahan. Kaya nga, sabi natin, based sa ating statement of faith, sumasampalataya po tayo na ang Biblia ang salita ng Diyos, ang kanyang sinulat na pahayag para sa tao. Sa umagang ito, sisikapin nating sagutin ang mga tanong dahil ang Bible ay Word of God and His revelation to man. Bakit natin nasabi na nananalig tayo na ito ang final authority ng katotohanan? Natandaan niyo po, nung una tayo nagsimula dito, may 2 primary objectives tayo. Karamihan sa mga Kristiyano ngayon, alam nila kung ano yung kanilang sinasampalatayanan. Pero ang problema, hindi nila alam kung bakit. Meron naman, tinatawag nila sarili nilang Kristiyano, pero hindi rin alam kung bakit yun ang sinasampalatayanan. So, doon ako nagtataka bakit nila tinawag ang sarili nilang Kristiyano kung hindi naman pala nila alam yung mga bagay na yun. So, dalawa ang objective. Uulitin ko po, ano ba ang ating sinasampalatayanan? At pangalawa, bakit? Hindi naman pwedeng alam mo lang kung ano yun, pero hindi naman natin pinaninindigan. So ngayon, pupunta tayo dun sa tanong na pinakamahirap. Pinag-uusapan nga namin ni Jovi kanina umaga. Sabi niya, ang pinakamahirap dyan ay yung tanong na bakit. Bakit yan ang pinaninindigan mo? So ang tanong ngayon sa atin ay dalawa. Bakit natin nasabi na nananalig tayo na ito ang final authority ng katotohanan? At bakit tayo sumasampalataya na ang Bible ay salita ng Diyos? Kumbaga, parang follow-up ito doon sa ating pinag-aralan last week. Last week, ang pinag-usapan ay ano yun? Ngayon, ang pag-uusapan ay bakit? Pag-aaralan natin ito. Meron tayong 2 points. The Bible is inspired by God. At pangalawa, the Bible is inerrant. Punta tayo sa 2 Timothy 3:16 to 17. Ito po ang ikalawang aklat ni Pablo kay Pastor Timothy, yung batang pastor na kanyang inassign sa Ephesus.
At ngayon, pinapatawag niya si Timothy na pumunta sa kanya sapagkat malapit na yung taglamig at nagsimula na rin yung paglilitis ni Pablo sa Roma. So ngayon, he is commanding Timothy na pumunta sa kanya. At ayon kay Apostol Pablo dito sa 2 Timothy 3, chapter 3, uusigin daw na sanlibutan ang mga mananampalataya. Darating yung panahon yun, ang mga manlilinlang, ang magkukunwaring may pananampalataya, ngunit salungat sa katotohanan. Sinabi ni Pablo kay Timothy, hindi tayo ganito. Hindi tayo ganyan hindi tayo tulad ng mga nanlilinlang at mapagkunwari. Uso yun sa mga Pilipino eh. Ilang beses ko na nakikita yun. May papasok sa church, tapos patatayuin sa harapan, huwag kang mapagkunwari. Mga ganun. Huwag kang hypocrite. Mga ganung mga banat. Ang sinasabi ni Pablo dito mapagkunwari, yung papasok ka sa simbahan, sasabihin mo na ikaw ay kay Kristo. Lilinlangin mo ang church, magsisplit ang church, pero pag sa oras na in-expose ka na, taliwas ang lahat ng tinuro mo, taliwas ang lahat ng pinaniniwalaan mo sa tinuro ni Kristo. Kaya nga sabi ni Pablo kay Timothy, hindi tayo ganyan. Hindi natin natutunan yan sa scriptures. And therefore, binilin ngayon ni Pablo kay Timothy na gaano man kahirap ang kanyang pagdadaanan at titiisin, huwag na huwag niyang tatalikdan ang mga aral na natutunan niya kay Pablo. Bakit huwag raw niya tatalikdan? Ano ba ang kapakinabangan nito? Verse 16 and 17. Sabi niya, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. So lahat daw po ng kasulatan, ang pinag-uusapan dito yung scriptures, lahat daw ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, sabi ni Pablo. Sa ikasasakdal, ano daw ang direksyon nito sa buhay natin? Sa ikasasakdal ng lingkod sa mabubuting gawain. Kasama dyan ang pagtuturo, kasama ang pagsasansala sa pagsaway, at sa ikatututo sa katuwiran. Iba't iba. Hindi natin pwedeng i-expect na kapag tinuro ang kasulatan, hindi natin mararamdaman ang higpit nito. Lalo na kung pasaway tayo. Mararamdaman natin yun. So kasama yun, yung pagsasansala, pagsaway, sa katuwiran. Bakit? Sapagkat ang desire ng Diyos para sa mga nakakakilala sa Kanya ay maituwid tayo upang maging sakdal tayo at maging handa sa gawaing mabuti, sa ministry work. Now, dito sa makatuwid, itong salita ng Diyos ay pagpapala ng Diyos para tumibay tayo sa Kanya. May mga scholars ngayon po na nagsasabi na itong salitang scriptures dito, sa 2 Timothy 3:16, ay tumutukoy po sa Old Testament lang. Sapagkat nung panahon daw ni Apostol Pablo at saka ni Timothy, hindi pa raw nakukompleto ang New Testament. Which is true. Na hindi pa natatapos ang New Testament na isulat. And so, ang tinutukoy dito sa liham ni Pablo ay ang Old Testament scriptures. Ngayon, malamang ito ang pumapasok sa ating isipan habang pinag-aaralan ng passage ito. Two things ang nasa ating isipan. Unang-una, ano ba ibig sabihin ng inspiration? Kung i-connecta natin yun kanina sa ating introduction. Anong ibig sabihin ni Pablo dito ng inspiration? At pangalawa, ang New Testament ba ay inspired? Kasi kung Old Testament lang ang tinutukoy dito ni Pablo, paano ang New Testament? Bakit pa natin pinag-aaralan ito kung hindi naman pala inspired? Unahin natin yung inspiration. Define muna natin ang salitang inspiration o kinasihan sa Tagalog. Medyo magiging technical lang tayo dito. Pero kung meron po tayong mga additional questions, pwede tayong mag-Q&A after the service. Ang salitang inspiration, sa original language po, ang ginamit na salita ay compound word na theopneustos. Dalawang salita po yung na pinagsama sa Griego, theos at saka neo.
na ang root word ng pneuma. Ang theos is God, ang neo ay wind or to blow. Sa mga nagtatrabaho sa mga mechanical, meron tayong salitang pneumatic, gumagamit ng hangin. Pneuma. Neo, wind, to blow, to breathe. Sa mga tuwing, pag pinagsama ngayon ito, ang theopneustos ay God-breathed. Sa Tagalog, ang ginamit ay kinasihan. Ngayon, baka ang iniisip natin ay ganito ngayon. Kung God-breathed ito, ang bawat salita ngayon na nandito sa Bible ay hiningahan ng Diyos. For example, parang nauna munang isulat itong aklat na ito, tapos pagkatapos isulat, doon palang hiningahan ng Diyos. Hindi ganun ang ibig sabihin dito ng ni Apostol Pablo nung sinulat niya itong passage na ito. When we say that Scripture is God-breathed or inspired by God, ang ibig sabihin ay nanggaling po ito. May pinanggalingan po ito. At nanggaling ito sa bibig ng Diyos. Ganon yung ibig sabihin ng God-breathed. May pinanggalingan ang salita ng Scripture at ang pinanggalingan nito, ang origin nito ay Diyos, bibig ng Diyos. And therefore, all of Scripture ngayon is a product of divine operation. Sa theology, pag pinag-uusapan ng inspiration, may dalawa kaming category na pinag-uusapan. Minsan maririnig niyo po ang mga pastor at saka mga theologian or mga scholar, hindi ko alam kung narinig niyo yesterday na ginamit ang mga salitang ito. Ang Bible ay verbally, plenary inspired. The Bible is verbal, plenary inspired. Ano ibig sabihin ng verbal inspiration? Sabi po ni Apostol Pablo, all Scripture is inspired by God. Ibig niya pong sabihin, this divine activity covers yung bawat konsepto na nandito, hindi lang bawat konsepto, bawat salita pa ay nagmula sa bibig ng Diyos. Sa makatuwid, ang lahat po ng pinipreach ni Apostol Pablo at yung mga sinulat nila sa original manuscripts ay kinasihan ng Diyos. Mula sa bibig ng Diyos. Ganon ang verbal inspiration. Mga kapatid at kaibigan, ganito ngayon kaganda ang inspiration. Pag pinuntahan natin ang Old Testament, ayon sa mga awit, sa Psalm 33:6, sabi po ni Haring David, by the word of the Lord, the heavens were made, and by the breath of His mouth, all their hosts. Dahil ang kasulatan ay nagmula sa bibig ng Diyos, ganito ngayon ang implication niya. Ano ang relationship ng Bible, the Scriptures, doon sa salita na lumikha sa lahat ng bagay? May connection ba ito? Meron. The Scriptures that God gave us are the outflow of that same power that created all the planets. It is the same power that created all the stars and galaxies. It is the same power that created the whole universe. It is the same power that is right in front of us today. Kung anong kapangyarihan ng Diyos sa paglikha ng langit at lupa, yan din ang kapangyarihan ng kanyang kasulatan. Napakaganda ng kanyang salita. Minsan po, pilit nating hinahanap kung saan-saan ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi natin, maniniwala lang ako kung ang Diyos ay magpapakita ganyan, kung ano-ano or kung gagawa siya sa buhay, o kung bibigyan niya ako ng sign. Nakakita ako ng meme na one time, Lord, bigyan niyo po ako ng sign. Tumakad siya sa ilalim ng stop sign. Tinamaan siya sa ulo. Ayan, nakakuha ka ng sign. Kung ano man yung sign na yun, diba? Kakahanap mo ng sign.
Kung naghahanap po tayo ng kapangyarihan ng Diyos, ayan, nasa harapan natin. At alam ko, tinuro rin sa inyo yun kahapon. Nakita ko yung isang post. Hanap tayo ng kadakilaan ng Diyos. Ito, nasa harapan lang natin ang kanyang kadakilaan. The same power that created the heavens and the earth is the same power that created the scriptures. It is the same power that we have today in our here in front of us. Pangalawa, punta tayo sa plenary inspiration naman. Sabi ko medyo technical. So merong verbal inspiration at merong plenary inspiration. Sinasabi naman po sa plenary inspiration na scripture in totality and all its parts is from God. Ganun lang siya kasimple. So both the Old Testament and the New Testament, hindi natin maaaring paghiwalayin na kumbaga magkahiwalay sila at hindi na natin pwedeng pagbanggain na para bagang inconsistent ang Diyos. Hindi natin pwedeng palabasin na gano'n ang Diyos. Wala tayong karapatan na gano'nin ang scriptures. Hindi rin natin maaaring tukuyin at sabihin kung saan nagmumula ang divine origin at kung saan titigil ito at kung saan magsisimula ngayon ang human origin ng scriptures. Sapagkat interpenetrating ang human at divine origin ng scriptures. Ang tawag po dito ay ang plenary inspiration of scripture na in totality and all its parts, ang scripture ay mula sa Diyos. Para maintindihan natin, pag nanonood po tayo ng balita at magtitipon ang Senado, anong tawag nila sa assembly na yun or sa session? Di ba sasabihin, o magkakaroon tayo ng plenary session. Or sa mga conferences, pagkatapos ng breakout groups, or breakout according to table, sasabihin, o pagkatapos yan, magkakaroon po tayo ng plenary assembly. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, magsasama-sama. Magiging isang katawan at magkakaroon ng desisyon. Ganon din dito sa scripture. Pag sinabing plenary inspiration of scripture, yung kabuuan ng kasulatan, lahat ng 66 books, ay mula sa Diyos. Therefore, ang scripture is an authoritative revelation from God. Pag pinagsama po natin, yan ang ibig sabihin ng verbal plenary inspiration of scripture. Ang verbal plenary inspiration of scripture naman ay hindi applicable sa mga printed Bibles natin ngayon. Pag sinabi natin inspiration, hindi siya applicable sa Bibles natin, sa printed Bibles natin. Applicable lang po ito, ang in-inspire ng Diyos ay yung kanyang salita sa original manuscripts. Hindi sa printed versions natin ngayon. Kahit ang preaching ng inyong pastor ay hindi according to biblical standards ay inspired. Kahit sabihin niyo pa, Pastor, blessed na blessed ako, parang inspired yung preaching niya. Hindi inspired ang aking preaching. Hindi po ako nakatanggap ng inspiration galing sa Diyos para mag-preach sa inyo. Wala ako sa level ng mga Old Testament prophets at saka mga apostles. Wala ako sa level na yun. And so, hindi siya applicable sa translations ng Bible, hindi siya applicable sa versions na hawak natin ngayon. Hindi rin siya applicable sa aking preaching. Baka iniisip po natin, Pastor, kasama rin po ba yung mga verses and chapters sa inspiration? Hindi rin po. Kasama sa inspiration yun. Sapagkat yung mga verses and chapters, nawawala po. My test. Okay. My test. Ang mga verses and chapters, at saka yung page numbers, at saka numbers ng mga verses, dumating na yun later on. Between the 13th and 15th century lang siya dinagdag ng itong mga scholars na ito. So yun lang ang tatandaan natin. Nung sinulat ni Pablo at saka ng mga apostol at saka mga prophets, ang Old and New Testaments, wala pang mga verses and chapters. So yun ang verbal and plenary inspiration ng Scripture. Punta naman tayo dun sa pangalawang tanong. Ang New Testament ba ay inspired?
Kinasihan ba ito ng Diyos? Kasi kung sa 2 Timothy 3:16, ang tinutukoy lang ni Apostol Pablo ay Old Testament, paano ang New Testament? So, imbestigahan po natin. Thank you po. Imbestigahan po natin. Itong mga susunod na sasabihin ko po, pwede nyo pong pakinggan. Yung mga nagte-take down ng notes, you can take down notes. Pero wag na po nating buksan isa-isa. Pakinggan na lang po natin yung takbo ng pag-aaral. Noong unang panahon, nung time na sinulat ito ni Apostol Pablo, itong 2 Timothy, mayroon na pong mga New Testament books na naisulat. Although hindi pa close ang New Testament, sapagkat hindi pa nasusulat ang Book of Revelation. Yun yung last book eh. Wala pa, hindi pa naisusulat nun eh. So hindi pa siya close. It is true na Paul may be referring to the Old Testament. He may be referring to the Old Testament. Mic test. Hello. Pero dito, makikita po natin na dahil sa 1 Timothy, may binanggit po si Pablo ukol sa sinabi ni Jesus. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi inspired ang New Testament. Sapagkat sa 1 Timothy, may binanggit siya na kinuha niya sa Panginoong Jesus sa Luke chapter 10, verse 7. Sa Gospels. Sa Luke 10:7, sabi ng Panginoong Jesus sa 70 disciples na kanyang sinugo. Pakinggan lang natin. Stay in that house, eating and drinking what they give you. For the laborer is worthy of his wages. Pwede naman ako lumayo. Para hindi siya nag-feedback. Yeah. Ganyan na lang. Sabi ni Jesus, for the laborer is worthy of his wages, do not keep moving from house to house. Luke 10:7 yun. Tapos ngayon, compare natin ang 1 Timothy 5:18. Sabi ni Pablo kay Timothy, for the scripture says, you shall not muzzle the ox while he is threshing. Old Testament yun. And the laborer is worthy of his wages. Kinote niya ang New Testament. Yung kay Luke, yung sa assistant niya. Sa makatuwid, at sinabi pa niya rito, the scripture says. Sa makatuwid, tinuturing ni Apostol Pablo na salitahan ng Diyos ang sinulat ni Lucas. Hindi lang yun. Ayon kay Pedro, ang mga sinulat daw ni Pablo ay nasa kategorya ng banal na kasulatan. Sabi ni Pedro sa 2 Peter 3:15-16, just as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given him, hindi nagmula kay Pablo yun, kundi binigay sa kanya, pinagkaloob sa kanya, yung karunungan yun para isulat niya. Ano daw sinulat? Also in all his letters. All the letters. Speaking in them of these things in which are some things hard to understand, which the untaught and unstable distort, as they do also the rest of the scriptures to their own destruction. So nasa kategorya ng kasulatan ang lahat ng liham ni Pablo, ayon kay Apostol Pedro. Tuloy natin. It is interesting rin na kapag kinakausap ni Pablo ang mga churches, ganito naman ang testimony niya, na ang kanyang mga salita ay word of the Lord. Sa 1 Thessalonians 4:15, which was written 15 years before 2 Timothy, sinabi ni Pablo sa church sa Thessalonica. Sabi niya, 1 Thessalonians 4:15, for this we say to you by the word of the Lord. This we say to you. Yung sinasabi niya sa kanyang liham, ayon sa salita ng Diyos, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will not precede those who have fallen asleep. Hindi naman si Apostol Pablo lang ang may tingin or pagtingin sa mga sinasabi niya ay salita ng Diyos. Maging si Pedro, ganun din. Sabi ni Apostol Pedro, 2 Peter 3:2,
that you should remember the words spoken beforehand by the holy prophets, Old Testament, and the commandment of the Lord and Savior spoken by your apostles. So, hindi lamang si Pedro ang may tingin na ganun sa kanyang mga pinapahayag. Ganun din si Apostol Pedro. At similarly, ganun din si Apostol Juan. Bakit pinakahuli si Apostol Juan? Sapagkat si Apostol Juan ang sumulat ng mga huling aklat sa Bible. Yung Gospel of John, yung 1st, 2nd, and 3rd John, at saka yung Revelation. Ito yung mga huling aklat ng Bible na sinulat. At sabi ni Apostle John, we are from God. Underline niyo yun. Sa 1 John 4:6. We are from God. He who knows God listens to us. He who is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. And so, ang mga nakakakilala raw sa Diyos ay dapat na nakikinig sa mga apostol. Ang mga, uulitin ko po, ang mga nakakakilala sa Diyos ay nakikinig sa mga apostol. Bakit? Sapagkat mayroon silang apostolic authority. Sabi niya, we are from God. And this extends sa kanilang mga salita na mula rin sa Diyos. At dahil sa testimony ng Scripture ngayon, sagutin natin yung tanong. Dahil sa internal testimony ng Scripture, dahil sa pinapahayag ngayon ng mga apostol, ang New Testament ba ay inspired? Ang sagot ay yes. Yes. Ilang beses nilang sinabi na ang kanilang pinahayag, ang lahat ng mga liham na sinulat ay mula sa Diyos. Ngayon, tingnan natin, paano sinagawa ng Diyos ang proseso ng inspiration? Kailangan natin maintindihan ito para malaman natin kung ano ang tama at mali. O bulong-bulong lang ba yan? 2 Peter 1:19-21, ganito po ang sinasabi. So we have the prophetic word made more sure, to which you do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place. Mabulak lang itong si Pedro, no? Si Pablo pag sumulat, diretsahan. Si Pedro mabulak lang. We would do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place until the day dawns and the morning star arises in your hearts. But know this first of all, that no prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation. For no prophecy was ever made by an act of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from God. Dito pinapaliwanag ni Pedro na ang pinahayag daw nila ukol sa unang pagbaba ng Panginoon ay hindi alamat. Hindi alamat. May maririnig tayo dyan ngayon na mga atheists, sasabihin nila hindi totoo si Kristo. At kung tayo hindi natin alam ang ating kasaysayan at hindi tayo marunong makinig, hindi lamang sa scriptures, kundi sa mga historians natin at saka mga scholars, matatangay tayo sa mga pinagsasasabi dyan sa labas. And I am quoting an unbeliever historian dito. Mamaya ko nasasabihin ang kanyang pangalan. Sinabi niya, no self-respecting historian would deny the existence of Christ. Unbeliever to. Ibig sabihin, naniniwala siya na totoong tao si Kristo. Tapos ngayon, maririnig natin, etong mga nandyan lang, hindi totoo si Kristo, hindi totoo si Kristo. Kung may respeto ka sa sarili mo, hindi mo sasabihin yan. Sapagkat yung mga scholars, sinasabi, totoong nabuhay siya sa kasaysayan. At dito, sinasabi ni Pablo, eyewitnesses kami. Hindi lamang tao ang nakita namin, sabi niya. Hindi tao lang. Bakit? Kinukot niya dito yung transfiguration. Nung nagbagong anyo ang Panginoong Hesukristo at nakita nila ang kanyang kalwalhatian, biglang nagliwanag ang lahat. And so sabi niya, kinumpirma ngayon ng kanilang nakita, ng kanilang narinig, ang sinabi ng mga propeta sa lumang tipan. The apostles and the prophets were saying the same things. Kaya sabi niya ngayon, sabi ni Pedro ngayon sa kanyang mga kausap sa church, makabubuti para sa inyo
na pagtuunan nyo ngayon ng pansin, pag-ukulan nyo ng pansin ang mga pinahayag ng mga propeta sa lumang tipan. Dahil yung sinasabi ng mga propeta nung lumang tipan, nakita namin at narinig namin. Totoo. Ngayon, bakit nila kailangan pagtuunan ng pansin? Sabi dyan, 1. No prophecy of Scripture, ibig sabihin, all of Scripture. Although binasa kanina to ni Brother Ronel, nilagyan niya ng S. No prophecy of Scriptures. Walang S po ito. Ibig sabihin, collective siya. Scripture, no prophecy of Scripture. Ibig sabihin, sinasabi ni Apostol Pablo yung kabuuan ng kasulatan. No prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation. Yung plenary attribute ng Scripture is a matter of one's own interpretation. Hindi ito nanggaling sa sariling paliwanag ng mga apostol o ng pagsusuri ng mga tao sa mga bagay-bagay. Hindi ito nanggaling sa tao. Pangalawa, hindi rin ito act of human will. Hindi ito human initiative. Hindi ito sinimulan ng tao na para bang nung panahon nila kasi maraming mga bulaan na nagsisimula ng mga ministry at nag-iikot pagkatapos magturo ng mali, hihingan ka. Hindi ganon, sabi ni Apostol Pedro. Hindi ganon to na parang nagsimula ka ng bagong movement o bagong katuruan tapos manghihingi ka. Ang kasulatan ay hindi human initiative. At pangatlo, ano daw? Kundi men moved by the Holy Spirit spoke from God. Men moved by the Holy Spirit. Sa mga tuwid, kinikilala ni Apostol Pedro na may human element ang inspiration. Totoong nagsalita ang mga tao, nagpahayag. Yung pagkakapahayag at pagkakasulat ng Scripture, may human element talaga. At the same time, meron itong divine element. Men moved by the Holy Spirit spoke from God. They were moved by the Holy Spirit and they spoke from God. Sino raw itong person of the Trinity na responsible sa gawain ng inspiration of Scripture? Sabi dyan ni Pedro, the Holy Spirit. Men moved by the Holy Spirit. Siya ang gumagawa, siya ang nag-uudyok sa mga tao. And so, sa original language, pag binasa natin, itong nag-uudyok or itong salitang moved by the Holy Spirit ay pwedeng i-translate na He carried these men. He superintended itong activity na ito. Itong process of inspiration. Hindi siya ito yung parang binubulungan katulad sa Quran na isa-isa. Sulat mo dyan, 4. Sulat mo, 4. God. So, love. Kaya pala inabot ng 23 years. Pero ang Bible, sinulat ng different writers, different human authors in a span of 1,000 plus years. Men moved by God. Sinuperintend ng banal na Espiritu, hindi lamang yung pagkakasulat nito, inayos ng Diyos ang kanilang buhay, inayos ang kanilang personalities, pati yun guided. Para pag sumulat sila, walang pagkakamali. Walang bahid ng kasalanan. At lahat ng kanilang isusulat dyan, lahat ng kanilang ipapahayag ay totoo at tama ayon sa karunungan ng Diyos. And to be clear, kapag pinag-usapan natin ngayon ang inspiration ng Scripture, tumutukoy lang ito sa Scripture. Hindi sa tao. Tumutukoy ito sa Scriptures, in the original manuscripts, hindi sa tao. Pwedeng pa-flash lang. Meron akong ipapakita, sabi ko kanina, mayroong isang local pastor na ang tinuturo na yung inspiration daw ng Scripture ay in varying degrees. At gusto ko lang pong gamitin itong halimbawa sa sinasabi niya.
Malamang pinakinggan nyo na siya in the past o narinig nyo siya. O malamang nakita nyo po yung video reels niya na sinishare din ng mga sumusunod sa kanya. Yan. Kita nyo? Ilang beses na niyang nilabas yan sa kanyang Facebook account. Una ko pong nabasa itong kanyang article na ito. Ang title ng kanyang sinulat ay, hindi lahat ng nakasulat sa Bible ay Word of God. Hindi daw lahat ng nakasulat sa Bible ay Word of God. Una ko po itong nabasa in 2016 or 2017, sometime na gano'n. Tapos, nung tinignan ko kanina, ilang beses pala niya ito nilabas. Meron siyang nilabas noong 2020, tapos meron siyang nilabas noong 2023. Ngayon, isa-isahin natin ang kanyang sinabi para masulit natin kung tama yung kanyang sinasabi. Sige, yung first page niya, ano niya? Yan, okay. Sabi niya, hindi lahat ng nakasulat sa Bible ay Word of God. Dapat suriin at piliin ang tatawaging Word of God. Diyan pa lang, unang sentence pa lang, ano na ako eh. Sino ang magiging batayan para pumili ka kung ano ang may include dyan? Sino ang magiging batayan? May karapatan ka bang pumili? Diyan pa lang una pa lang. Saan ka nakakuha ng karapatan para piliin? So, sabi niya, dapat suriin at piliin ang tatawaging Word of God. Kasi maraming salita at ideya sa Bible ay galing sa mga taong mali ang pag-iisip at pangungusap. Bible characters sila, yes, but ungodly or just mistaken. Maraming ganyang characters na nagsalita at quoted sa Bible, pero hindi godly ang sinabi nila. Nagsasalita rin si Satan sa Bible. Marami siyang sentences dyan. Sige, tuloy mo. Maraming Bible characters ang may ginawang dapat suriin kung from God, lalo na yung mga murderous, oppressive, unloving. For example, si Jephthah, from God ba ang idea na patayin o isacrifice ang anak niya? Siya yung nangako kasi. Diba? So, or sa kanya lang nagmula yung ideya. Pwede at dapat ba siyang tularan? Pati mga so-called righteous people, including the disciples, may mga sinabi sa Bible na actually ay mali. Inirecord lang. Madalas nga silang ituwid ni Jesus. Sige. Nakasulat lang ang maraming words as document, as literature, as part of the collection, pero hindi ibig sabihin ay guaranteed Word of God. Na ang bawat sentence or word. Example, Word of God ba ang mga sinabi ni Jezebel? Ang sinabi ni Delilah, ni Pilate, ni Miriam, ni Pharisee, etc., etc. Nasa Bible ang mga sinabi nila, pero hindi yun Word of God. Manuri before killing or dying for a verse. Sagot ko po dyan. At dapat na maging sagot din natin dyan sa taong yan. Kapag sinabi natin na ang Bible ay Word of God, sinasabi po natin na ang may akda nito ay Diyos. Tulad sa ibang mga libro, kapag nabasa natin, may iba't ibang tauhan ang mga libro, ang mga kwento. Mayroon din mga kaaway. Ngunit hindi ibig sabihin na porket may kaaway, may sinabi yung kaaway doon, aklat na yun ang kaaway. Hindi rin ibig sabihin nun na kung sino yung pinakabida, siya rin yung may akda. O kung ano man yung ginawa ng kaaway doon, hindi naman sinasabi doon ng may akda na dapat tularan yun. It does not follow. It does not follow. Hindi ganun pero ang pinalalabas niya, porket Word of God daw, so ibig ba sabihin dapat natin tularan? Ganun ang argument niya. Hindi ganun ang pinalalabas ng doktrina ng salita ng Diyos o ng inspiration of Scripture. Hindi ganun. Binabaluktot na niya. Hindi porket ang Bible ay Word of God, ay ibig sabihin, approve ang Diyos sa mga kasalanan ng tao. For example, Genesis chapter 3. O approve ang Diyos sa ginawa ng Ahaz
Sa Genesis chapter 3 din, sa Eden. At ang ginawa ni Satanas kay Jesucristo, o approve ba ang Diyos doon? Sa panlilinlang sa tao. At kay Jesucristo. Yung pagtetempt niya kay Jesucristo. Approve ba ang Diyos sa gawain ng Diablo? Hindi porket word of God ang salita ng Diyos, ibig sabihin, approve ang Diyos sa lahat ng pinaggagawa natin sa lupa. So, dapat ba natin piliin? Sabi niya kasi piliin daw eh. Dapat ba natin piliin ang words of God? Balik ko ang konsepto niya sa historical definition ng salita ng Diyos. Kailangan bumalik tayo sa mga fathers of the faith. Kapag wala kang alam sa kasaysayan ng pananampalataya, ganyan ang kalalabasan. Pag hindi natin alam kung ano ang pinaglaban sa kasaysayan, ganyan ang kalalabasan. Akala natin, ang galing niya magtagalog. Mas magaling pa nga kaysa sa akin. Magaling siyang communicator kasi graduate siya ng UP at yun talaga ang letters ang ano niya, ang course niya. Pero, unfortunately, simple lang naman ang pinag-uusapan. Sino bang may akda? Tayo ba o Diyos? Sinong may karapatan para magsabi, may dapat ba tayong piliin dyan? O dapat hindi tayo mamimili? Sino ba ang may akda? And therefore, halatang-halata na hindi alam nitong pastor na ito, at kilalang-kilala siya, ang tamang doktrina na pinaglaban ng ating mga fathers of the faith sa kasaysayan. At dahil pinipilit niya ang kanyang ignorance, pagiging ignorante niya, hindi siya dapat pinakikinggan. Hindi rin dapat sinishare yung mga post niya. Ililihis niya ang lahat ng nakikinig sa kanya sa kanyang kamangmangan. In conclusion, ang Old and New Testaments, from Genesis to Revelation, all 66 books, yung buong Bible ay kinasihan ng Diyos in its original manuscripts at sinulat ng may kapangyarihan. Diyos ang may akda. Hindi po ito mechanically dictated tulad ng Quran. It is more powerful than that. Hindi ito mechanically dictated verse by verse. Hindi rin ito generally inspired as a whole, but in varying degrees, hindi katulad ng pinalalabas niya. And because the Bible, in all its parts and as a whole, is inspired by God, we must now go to the second point. The Bible is inerrant. The Bible is inerrant. Sabi sa Psalm 12:6, the words of the Lord are pure words. A silver tried in a furnace on the earth, refined 7 times. Dito sa ating passage, pagkatapos hilingin ni Haring David na saklolohan siya ng Panginoon dahil sa pang-uusig sa kanya ng mga hambog at manlilinlang, sinabi niya kung saan siya ngayon panatag. Sabi niya, the words of the Lord are pure words. Walang bahid ng kasinungalingan, walang bahid ng kasalanan o panlilinlang o kahit anong karumihan. Tapos sabi niya, itong salita ng Diyos ay silver, may halaga to, mataas ang halaga. Nung panahon nila, mataas ang halaga ng silver. Sa atin, parang ang silver na lang ngayon, sinusuot na lang sa liig. Pero sa kanila, rare metal ang silver, mamahalin. And so, masasabi natin na ang salita ng Diyos ay hindi basta-basta lang na napupulot sa daan. Mataas ang salita ng Diyos, gaya ng pilak na lantay. Matatandaan po natin also, nang likhain ng Diyos ang lahat ng bagay in 7 days. Mga sabihin niyo sa akin, Pastor, 6 days. 7 days. Bakit? Ano po ba ang nilikha niya sa 7th day? Pahinga ang nilikha niya sa 7th day. 7 days. 7 days niya nilikha ang lahat ng bagay. At pagkatapos sinabi niya, it was good. Dito sinabi, refined 7 times. Sa makatuwid, perfection ang salita ng Diyos. Walang katapat, walang mali. So ang sinasabi dito ni Haring David,
is that God's words are perfect and there is no error in it. It is accurate in what it says. Kung ano yung nasa isipan o nasa kalooban ng Diyos, yun yung nakasulat dyan. And so, on our part, it is trustworthy. The Word of God is reliable. Ngayon, may mga nagsasabi na hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Dahil ang Diyos naman ay hindi nagsisinungaling. Sa makatuwid, ang attribute ng Diyos, dahil hindi siya nagsisinungaling, at dahil ito ay nagmula sa kanyang bibig, yung attribute ng Diyos ay nag-e-extend ngayon sa kanyang salita. Reliable ang salita ng Diyos dahil wala itong kasinungalingan because yung nagsabi nito, yung nagpahayag nito, ang Diyos mismo ay hindi sinungaling. Hindi kanya lilinlangin sa kanyang sinasabi. He does not make false statements. And so, ang tawag po natin dito, malamang narinig nyo rin yan kahapon, the infallibility of Scripture. Ang tawag dyan, the infallibility of Scripture. Wala tayong mababasa dyan na false statements mula sa Diyos. He will not mislead us. He will not make false statements. Pero hindi lang yon. Ang Bible kasi ay hindi lamang infallible. In all its parts, ang Bible ay inerrant. Pag sinabi natin inerrant, hindi ito nagkakamali. Hindi pwedeng infallibility lang. It is inerrant. And therefore, hindi maaaring magkamali ito sa sinasabi nito, sa pinapahayag nito. In all its parts, because God is a God of truth, and God does not make mistakes, maging sa paggamit ng, ito ang magandang pag-aralan. Kung tayo ay hindi perfect, kung tayo ay nagkakasala, paano nangyari na ang Bible ay walang pagkakamali? Sinabi dyan kanina nung bulaan. Gumamit ang Diyos ng mga taong nagkakamali. So, ngayon, sinasabi niya, may pagkakamali ang nasulat. Ganun ang pinalalabas niya. Hindi maaaring magkamali ang Diyos. Hindi siya nagkakamali sa kanyang sinasabi. His word is accurate and perfect. Kaya nga sinuperintend ng Diyos ang lahat ng bagay para maging maayos ang kanyang salita. Hindi rin nagkamali ang Diyos na ipadala ang kanyang salita upang maging tao. Hindi nagkamali ang Diyos para ipadala ang kanyang salita para mamatay sa ating mga kasalanan. Hindi nagkamali ang Diyos na ilakip tayo sa Kanya upang tulad ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay muli rin tayong makalakad sa panibagong pamumuhay. Hindi nagkamali ang Diyos na iligtas ang mga hinirang niya at ibigay tayo sa isa't isa na sabay-sabay na nag-aaral, na sabay-sabay na nakakakilala kay Kristo, at sabay-sabay na lumalago kay Kristo ang salita ng Diyos. God is a God of truth, mga kapatid. He does not mislead and He does not commit mistakes. So bakit natin nasabi na nananalig tayo na itong scriptures, itong salita ng Diyos ay final authority ng katotohanan? Bakit natin sinasabi na sumasampalataya tayo na ang Bible ay salita ng Diyos? Because one, the Bible is inspired by God. And number two, because the Bible is inspired by God, it is inerrant. Ano ngayon ang application natin? Because all of Scripture is inspired by God at mapagkakatiwala ang tunay, dapat lang na pagtuunan natin ngayon ito ng pansin. Dapat nating pag-aralan at kailangan natin magsaliksik. Sabi pa nga ni Pedro, gawin natin ito hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Itong pag-aaral ng Scripture. Sabi niya sa 2 Peter 1:19, we have the prophetic word made more sure, to which we do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place. Tapos sabi niya, until the day dawns and the morning star arises in your hearts. In other words, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon, ito ang ating gagawin. Pag-aaralan natin ang kanyang salita, pagbubulay-bulayan ito,
ilalapat natin sa tulong ng banal na Espiritu ang kanyang salita sa ating buhay. Kailangan natin magpahayag. Ito ang ating gagawin. Ganito natin palalakihin ang ating pamilya, ganito natin palalakihin ang ating mga anak. Pangalawa, kung mayroon tayong hindi maintindihan, hilingin po natin na buksan ng Diyos ang ating mga isipan. Siya po ang may akda, and therefore, this is His scriptures, and it is but right that we depend on Him to understand it. And so, may He rather illumine us to the knowledge of truth, because He is the God of truth. Then we will be a lamp shining in a dark place. Dito sa mundong ito, it is a dark place. At ang nais ng Diyos ay maging tulad tayo sa isang ilawang nagliliwanag. Hindi pwedeng nakatahimik tayo. Sabi dyan, you do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place. Pinag-aaralan, sinasaliksik, napahayag hanggang sa kanya pagbabalik. Mga kapatid, ang buong kasulatan, both Old and New Testaments, all 66 books, including all its contents and parts, ay kinasihan ng Diyos. At dahil ito ay kinasihan, lahat ng sinasabi sa scriptures ay totoo at walang pagkakamali sapagkat ang Diyos ay Diyos ng katotohanan at hindi po siya nagkakamali. Therefore, basahin po natin ang ating statement of faith ukol sa scriptures. Nakahayat po sa yellow ang ating bibigkasin sa umagang ito. Yan. Tumayo po tayong lahat. At basahin po natin ang sinasabi dyan. Sinasabi po, sumasampalataya tayo na ang Biblia ang salita ng Diyos, ang kanyang sinulat na pahayag para sa tao. Binubuo ng 66 na aklat. Ito ay pasalita at ganap na kinasihan ng Diyos na isinulat na walang kamalian sa orihinal na mga dokumento. So, isapuso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa dakila at nagpakayag na Panginoon. Tayo manalangin.